Hello mga loves. Kamusta kayo? It's me again, Leo Recacho. Welcome back to my YouTube channel. So guys, for today's video, ito nag video na lang ako muna rito sa aking room. So yun nga guys, almost 1 month akong hindi nakapag-vlog kasi nga ang daming nangyari guys, sobrang daming nangyari. Kasi nung February, after Valentine's Day, hindi ako nakaano noon eh, hindi kami nakalabas. So, yun, sabi ko gagawa ako ng vlog. Plano kong gumawa ng vlog. Yun nga, yung uling vlog ko yata guys, yung sa night market pa, kasamahan ko si Rahad. Yun yung alam kong last vlog ko. So, hindi na nasundan. So, eto guys, ang daming nangyari nitong end of February hanggang ito, ngayong March. So ngayon, ito yung kwento ko sa inyo. Nung February kasi, nagkakwentuhan kami ng amo ko. So nagtanong siya kung sino gusto magbakasyon ng March. Kasi may mga nag-backout niya doon na katrabaho ko. So sabi ko, sige, sir, ako na lang yung magbabakasyon kasi birthday ng nanay ko. So timing naman, sabi ko kasi nung December nagbakasyon ako, hindi ako nakakuha ng leave form. So hindi ako nakapag-file. Tapos nung pagbalik ko rito ng Abu Dhabi, ang available slot na lang ng bakasyon sa amin for 2026 November. So sabi ko, sige, wala naman akong choice. Kukunin ko na sana yung November. But thank God, ang lakas ko kay Lord, nabigyan ako ng chance na, yun nga, sabi ng boss ko, sige, mag-March ka na lang. So sa sobrang excited ko, yun, nag-book na ako ng flight. So nakakwento ako na rin sila ate na timing, yun, na surprise ko na sa birthday niya, kasi birthday ni nanay ng March 29. So mag-80 years old na siya. Kaya ang tagal ko na rin siya hindi nakasama sa birthday niya. Kaya sabi ko, ang gandang opportunity nito na yun, makakauwi ako this year para sa birthday niya. So nag-book na ako ng flight, nakakuha ako ng murang ticket sa Saudi Airlines. So may transit siya guys going to Riyadh. So ang binook ko March 1 ng 3 ng hapon. So sabi ko nga, okay na pala, naka-ready na lahat. So namili na rin ako ng mga kailangan, mga konting pasalubong, ganyan. Tapos ayun, nung Feb 27, 28, ang duty ko noon, evening shift sa work. Tapos ayun nga, biglang nagkaroon ng cancellation sa mga flight. Kasi nagkaroon nga raw ng pag-atake ng mga missile. So sabi ko, ang daming pasahero noon na na-cancel na sila. Iba-ibang bansa, hindi sila makalipad. So, yun, buti na lang maganda yung pamamalakad dito sa Abu Dhabi nung nila. So pinagstay sila sa hotel dito sa may city. So yun maganda sa sistema ng gobyerno nila kasi pag may mga ganong sitwasyon, imagine mo sinagot nila lahat yun. Tapos ayun na, ang nakuha kong flight March 1, nung 28 na during nung break time ko, nung mga oras na kumakain ako dun sa pantry namin, naka-receive ako ng SMS. Sinabi nga na cancel na rin yung flight ko for March 1. Sabi ko, grabe. As in, talagang para ako nananaginip na hindi ko maano kung totoo ba to o ano nangyari. So yun nga, na-cancel yung flight ko. Then communicate na ako dun sa airline na kung saan ako nag-book. Sabi nila, i-rebook daw nila ako ng 5. So nirebook nila ako ng March 5. Yun, dumating yung March 5, hindi pa rin ako natuloy ng flight. Na-cancel na naman. So sabi ko, parang ang late ng chance na makapag-flight ako. So ang ginawa ko, nung time na yon, nung March 5, tinawagan ko na yung amo ko, sinabi ko yung sitwasyon ko. Buti na lang, nung time na yon, nagamit ko yung March 1, wala kaming pasok. Tapos March 2, ginamit ko yung comp ko doon sa extra kong araw doon sa Ramadan namin ng February. Tapos 3 and 4, day off namin ng 3 and 4. So sakto 5
yun, yung flight ko mismo, bumalik ako sa duty ko. Yan, nagtrabaho na lang ako. Sinabi ko dun sa boss ko, sinabi ko nga na, sir, kasi kung gagamitin ko yung annual leave ko, masasayang kasi mag-stay lang ako rito sa bahay dito sa Abu Dhabi. Tapos, yun, sayang. So sabi ko, sir, pwede ba akong pumasok na lang muna? So since sinintay pa rin ng airline yung back to normal yung flight, tapos saka na lang ako magpa-flight para yun, makauwi nga ako sa birthday ni nanay. Tapos sabi ng boss ko, sige, okay lang naman na ano, yun nga, since ganito pa naman yung sitwasyon, pumapasok ako ngayon. So binibigyan kami ng ano, yung schedule namin ngayon sa work, alternate kami. Every other day, yun, wala kaming pasok, ganun. Alam mo yun na ano, nakakalungkot na kasi ang daming dapat pagtuunan ng pansin. Sana doon na lang nila yan yun gamitin sa maayos na paraan. Tapos guys, ayun, gusto ko nga pala pong magpasalamat sa mga family and friends ko na nasa Pilipinas, sa mga nagsisend po ng message sa Facebook, sa WhatsApp, sa mga followers na mga nagme-message din. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko yung pag-aalala nyo sa akin. Tsaka yung pagdarasal, pinaka-importante po yung prayers nyo. Yun, yung prayers natin sa bawat isa. Yun po yung magpapatatag nung connection natin kay God. Tsaka yung safety natin, tsaka yung blessings. Tsaka yun lang, kahit ano yung nangyayari guys, huwag tayong panghinaan ng loob. So yun naman yung maganda natin gawin, lalo sa gantong nararanasan natin ngayon. Salamat talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Sa mga nag-subscribe na sa aking video, yun, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, yun po, suportahan niyo po ako. Na sana, yun, dumami na yung ano ko, maka-achieve tayo ng maraming followers para gusto ko rin gawin yung mga ginagawa ng mga ibang influencer, mga vlogger. Gusto kong makatulong lalo na sa mga mahihirap. Yun naman yung goal ko eh. Kasi kumbaga sa yung blessings na marireceive ko, gusto ko i-share yun sa mga kagaya nating mas lalo na sa mga naghihirap na kababayan natin. So yun guys, ngayon ito na muna yung video ko. Tapos try ko mamaya bumaba kasi bibila ko ng mga ibang kailangan ko dito sa bahay. Tapos yun nga, nakapagpapalit na rin ako ng pera. Sabi ko, yun na lang gagamitin kong pocket money. Pero ngayon, parang magagamit ko din siya kasi nga, akala ko diretso na yung bakasyon ko. So pag-pray nyo po guys na makauwi ako ng maayos, ma-resume na yung flight. At matapos na tong gulo, yung lagi nyo pag-pray. Tapos yun, kasi si nanay nag-aalala rin siya. Kasi alam niya nakakapanood siya ng news sa Pilipinas. Yun, yung mga pamilya natin guys na nakakapanood ng news, yun, palakasin nyo rin yung loob nila kasi syempre nag-aalala sila sa atin dito. Ano pa ba? Yun, tapos yung kagaya dito, tayong mga nandito sa mga lugar na apektado nitong gulo, itong crisis na pinagdaraanan ng Middle East ngayon. Sana yun guys, sumunod tayo sa protocol, sa rules ng government nila. Tapos ano pa ba, yung mga paglalabas tayo, kung ano yung kailangan yung bilhin nyo na guys. Tapos wag na lang kayong maglalakad sa labas kasi may mga pollen debris na hindi natin alam, mamaya matamaan pa tayo, di ba? So para sa safety natin, yun na yung una nating ingatan ngayon. Tapos bilhin nyo na yung mga gusto nyong bilhin para hindi na tayo labas ng bahay. Yun. Tapos pagtrabaho, yun, pasok. Tapos lagi, prayer pa rin. Dasal pa rin kasi yun yung magiging protection natin sa buong araw na ginagawa natin hanggang sa pagtulog natin. Kasama tayo ni God. Yung pinaka-the best thing na magagawa natin. Tapos always makipag-video call kayo, communicate kayo sa family nyo para nalalaman nila na safe kayo dyan, na okay kayo dyan. So yun sa mga kababayan natin na nasa Bahrain, sa Kuwait, sa Oman, sa Qatar, sa Saudi. Ayan. Yun, ingat kayong lahat. Ingat tayong lahat. Tapos huwag kayong mag-alala guys. Malakas tayo kay God. Alam kong ingatan niya tayo at saka matatapos din tong pinagdaraanan natin lahat. Yun guys.
Tapos, try kong i-video call si Rahad para ma-meet ko yung family niya. Makapag-vlog din tayo. Minessage ko na siya pero siguro ngayon kasi na-enjoy niya yung first day niya sa family. So, yun, sana mag-enjoy siya at sana maging healthy yung family ni Rahad. Tapos ano pa ba? Mamaya guys, pakita ko sa inyo kung ano yung pwede kong magawa or gusto kong kumain somewhere here. Kasi hindi ako nakapagluto ngayon, so bibili na lang ako ng tinapay, mga ganyan. Yung mga konting stocks. Buti na lang meron akong maliit na fridge dito sa aking room. Yun. So bukas may pasok na naman ako. Hopefully ma-back to normal na tong sitwasyon. Para yung mga hindi pa rin nakaka-uwi, na gusto mga umuwi sa mga bansa nila, makapag-flight na sila, kagaya ko, yun, makauwi na. Kasi ang dami ko sanang plano guys. Tapos uwi rin yung auntie ko, yung kasamahan ko doon sa previous vlog ko na nasa Amerika. Uwi rin kasi siya. So sabi ko chance yun para, ayun, ang gusto niya nga magpunta ng Baguio, tapos plano niya rin mag-swimming. So ang dami niya ng itinerary na sineset na para sa family namin. So sabi ko nakakalungkot. Tapos ayun yung pinsan ko pala sa sa Dubai, si Hazel, tsaka yung pinsan ko rito si Akis dito sa may Abu Dhabi, nandito rin siya. So insan, mga pinsan, ingat kayo diyan. Tsaka si Lester, pinsan ko sa may Qatar, ingat ka rin diyan Lester. Kayo ni nung wife mo. Ingat kayo diyan. Lagi lang tayo magdarasal para sa safety natin. Yun, at sana maging normal na nga itong sitwasyon. Tapos maging updated tayo sa mga news na para alam natin kung ano yung mga nangyayari. Yun yung So yun guys, ito muna yung vlog ko for the meantime. Tapos abangan nyo yung mga next vlog na gagawin ko. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagdarasal, sa inyong mga message sa akin. So kung meron kayong gustong i-comment, itanong, paki-comment nyo lang sa aking YouTube channel sa aking video. Yan. Comment lang kayo. Tapos sasagutin ko yung mga question nyo. Ayun guys. So maraming salamat. To all the followers of my YouTube channel, thank you. Thanks for the prayers, for the message, na everyday messages, for your concern. Yun yung pinaka-importante. And I pray that may God also continue to bless you and your family, and may you are always be healthy and safe. Keep on praying guys, and I know God will always be with us. So thank you guys for watching this video, mga loves. Ingatan sana kayo ni God, and bless pa kayo ng family nyo. So always keep on watching, share my video, and please subscribe guys. Hopefully I can reach more followers, same like the other vloggers, other influencers, so I can help the people that really needs our help guys. So yun naman yung goal ko doon. So maraming salamat. Kailangan ko yung prayers nyo, yung dasal nyo, yung support nyo. Mas ko ngayon yun. Sobrang na-appreciate ko yun. Sobrang laking tulong nun para sa akin. So ingat po tayo guys, and see you on my next video. I love you all. Take care. Bye. Hello guys, welcome back to my channel. Kamusta kayo guys? Ayan, nandito ako ngayon sa may Pinoy Street Foods dito sa Miamdan. Ayan, kakabidyo call ko si Salvi. Ayan siya, tawa siya ng tawa. So yan guys, nadaan ako dito sa may friends, how are you guys? sa may Like Pinoy and Street subscribe. Foods. So bumili ako ng lomi kasi na-miss ko kumain ng lomi. Tapos bumili ako nitong atay. Ano tawag dito? Atay, di ba? Bawal sa akin to, pero minsan lang naman. Once a month lang naman kakain, so okay lang. Ayan, tsaka yung bituka. Good luck sa Na-miss kong kumain. So good luck sa akin sa gout ko. Minsan lang naman. O yun lang mo, para ako magkakagap. So yan si Chino guys, ang aking friend.
Mag-hi ka naman. Hello guys. Kamusta ang buhay sa Japan? Hello guys. Please like and subscribe. Say hello. Kamusta ang Okay buhay? naman kami dito sa Japan kasi as usual maraming kapot dito. Subscribe kayo sa aking bagong YouTube channel. Chinoy Pinoy Vlogs. Kain tayo. Kumain ka na. Chino Pinoy Vlogs. Follow po kayo. Thank you. Maganda rito kasi mura. Tsaka masarap. So yun na. Wala siya. Tikman na natin yung atay na. A few moments later. Thank you, ate. Sige po. Laki. Ayusin ko na to. Apa, salamat po. Sige po. Kaya mo, Chino, laki nung servings ng ano. Kain po. Kain si sir. Chino. Chino mo, laki. Oh. Parang bandihado na siya. Sino? Yung lomi, hindi mo nakita? Ito guys, yung lomi nila. So ito take away ko na lang pag di ko naubos. Kasi ang laki ng servings. Sarap. Gutom na naman ako. Kain tayo. Ayan guys, oh. Ang sarap. Grabe laki ng servings yung lomi nila. Kain tayo, Chino. Gutom naman ako. Nakakainis ka. Gutom mo. Ikaw eh. Gusto ko pala kumain ng lomi. Punta ka rito, tara. Pasaway ka kasi. Poison. Ang sarap sa Aldi. Ang sarap kumain ng lomi nila. Nyam-namin ang sabaw ng lomi. Tapos meron siyang hipon, no? Siguro magpa-lomi ka naman. Pag-uwi na lang. Hintayin mo ako makauwi. Ka naman siya. Hintayin mo ako makauwi. Pero ngayon mas maraming Nangyayari dito is mas maraming ano ngayon pag-atake kumpara nung ano. Kumpara nung mga nakaraang week. isang linggo na. 1 week na kahapon. Oy, tumas na yung gas dito. Ewan ko ba sa Pinas, layo-layo nagpapadala sa ano. Dahil layo pa, hindi pa, wala pa lang mga ano, ilang araw pa lang. Patak mga pera. Laki nung ipon nila. Masyado nanonood. Kasi yung chicken nila ito. Alam mo, hindi ka sarap. Ang nasarap. Pinagutom mo. Ang sarap, grabe. Nakakagutom mga kumpare. Yung sabaw pa lang eh. Sarap ang kropan. Sabaw pa lang sa Aldi. Ano masarap pa? Ano masarap? Wala na nila magagat na daliri mo.
Tinikaway ko na lang.